At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto ay tignan nga natin at pag-usapan itong si What to Expect para dyan kay Chapter 403. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na mayroon tayong bagong upload. So yun lang naman at simulan na nga natin to. At dito tayo magsisimula sa assassination ng pampitong prinsipe kay Prince Luzurus dahil inaasahan na magtutuloy na nga itong assassination sa kanya dahil kung matatandaan niyo nung nakalipas na chapter ay etong si Fujetsu bigla siya nagkaroon ng marka dyan sa may likuran niya. So sinasabi ni Kacho na parang bug bite yan, pero sinabi ni Melody na isang nen mark yan. At ngayon ang pinagsospetsahan nila dyan ay etong si Prince Luzurus at etong kanyang nen beast. At so kaya naman dahil dyan ay nagplano na nga etong sila Kacho para nga sa assassination neto ni Prince Luzurus at kailangan nilang gawin yan dahil kung hindi nila tatapusin etong si Prince Luzurus ay maaring mangyari naman na si Fujetsu yung mamatay. At then ay eto nga yung inaasahan na mangyari ngayon dyan kay Chapter 403 kung paano gagawin nila Melody itong kanilang plano. But then ay maliban pa nga rito ay punta naman tayo sa side na neto ni Prince Hulkenberg yung pangsyam na prinsipe. So inaasahan sa 403 ay inaasahan ng papasok sa eksena etong si Prince Hulkenberg. At kung matatandaan niyo ay diba etong si TSK-17 yung isang assassination tool ay inintroduce na nga dyan, pinakita na ni Balsamilko at gagamitin niya nga to para sa pagpatay naman dyan kay Prince Hulkenberg. So ito isa sa mga interesting kung paano gagawing diskarte ni Balsamilko etong pagpatay dyan kay Prince Hulkenberg, kasi kung matatandaan ninyo etong si Prince Hulkenberg ay pinoprotektahan nga yan ito ng kanyang nen beast. So one time ay eto nga nagtangka magpakamatay dyan etong si Prince Hulkenberg, pero eto hindi yan pinayagan o hindi yan pinahintulutan ng kanyang nen beast at ayun kinuha lang o pinigilan lang itong bala na tatama dapat dyan sa ulo ni Prince Hulkenberg. So kaya nga napaka-interesting kasi nito dahil itong si TSK-17 di ba ano yan, parang may pagka-virus type yung datingan yan. At eksakto itong si Prince Hulkenberg ay currently ay may sakit yan so nandoon lang siya sa isang kwarto. At nabanggit nga nito ni Balsamilko na itong si TSK-17 itong assassination tool na to effective talaga yan kapag ginamit doon sa target mo na nasa kwarto lang. So sigurado mamamatay ka agad kung sino man yung target na yun, kasi yung hangin nga raw ay doon lang umiikot sa loob ng kwarto. So kaya nga isa ito sa mga inaabangan kung paano i-execute ni Balsamilko itong kanyang pagpatay dyan nga kay Prince Hulkenberg. Pero yung isa pang inaabangan rito ay kung ano naman yung gagawin nito nung nen beast ni Hulkenberg, kung paano siya poprotektahan, kasi etong bala tangible yan so nahahawakan yan. Paano naman kaya kapag ganito ng klaseng atake yung ginawa kay Hulkenberg, gas type na, hangin na, so paano yan pipigilan ng nen beast neto ni Prince Hulkenberg ngayon? Pero sa kabila nito ay may mga theory na nga na nag-a-arise na hindi magtatagumpay etong si Balsamilko sa pagpatay dyan kay Prince Hulkenberg dahil possible nga raw na gamitin ulit neto ni Prince Hulkenberg itong kanyang ability, itong kanyang arrow at kunin naman o ipossess niya naman itong ang katawan na dito ni Balsamilko at gamitin yan laban na dito naman kay Prince Benjamin yung unang prinsipe. So eto malupit kung sakaling magtagumpay itong sila Prince Hulkenberg sa pagkuha o sa pagpossess sa katawan ni Balsamilko, kasi nga diba itong si Balsamilko ayan yung most trusted person ni Prince Benjamin dyan sa loob ng Black Whale. So kaya kapag nakuha nila yan ay sigurado gulo-gulo yung buhay dyan ni Prince Benjamin. So akala niya si Balsamilko pa yung kausap niya, hindi na pala. At pwede nga ito na yung ikabagsak ni Prince Benjamin dyan sa Succession War na. Pero maliban pa rito ay nabanggit rin sa chapter 402 na yung liham na ibibigay nila Melody dito kay Prince Hulkenberg kasama sa nilalaman no ay yung patungkol sa kapanganakan nito ni Prince Hulkenberg. So kaya inaasahan kay chapter 403 na mapapapyawan kahit papano itong ang patungkol sa kung ano talaga nangyari sa kapanganakan nito ni Prince Hulkenberg. Pero ang isa pang interesting dito dahil kung matatandaan ninyo sa chapter 401 naman ay diba itong si Longhee naniniwala siya na si Bian merong isang anak dyan nga sa 14 na prinsipe. So ang medyo kakaiba lang kasi rito ay
bakit sa lahat ng 14 na prinsipe dyan ay yung sa patungkol lang sa kapanganakan nito ni Prince Halkenberg yung sinasabi na may sasabihin silang katotohanan patungkol dyan. So ibig sabihin ba may isyong nangyari sa kapanganakan nito ni Prince Halkenberg? At kung i-connect ngayon dito yan sa sinasabi ni Long Hee na may isang anak si Beyond Netero na isa dyan sa 14 na prinsipe, ay di kaya posible na eto na nga yan si Prince Halkenberg, siya yung tinutukoy ni Long Hee na anak ni Beyond Netero. At so ayan ay kayo bagay sa tingin nyo, ito bang si Prince Halkenberg na yung tinutukoy ni Long Hee na anak na prinsipe ni Beyond Netero? So kung meron pa kayong mga napipisil dyan na mga prinsipe na sa tingin nyo yun yung anak ni Beyond Netero, ay pwede nyo i-comment yan dyan sa baba at pag-usapan natin yan. Pero maliban pa rito ay inaasahan na rin sa chapter 403 na possible na malipat ulit dito yan, tumalon na sa eksena ulit nila Kurapika. So dito pwede na magtuloy-tuloy lang dyan itong si Kurapika sa pagtitrain pa doon nga sa ibang mga private guards pa ng ibang mga prinsipe about sa Nen. At possible rin na pagpatuloy na rin yung pag-uusap doon na sa peace treaty niya kay Prince Tobepa at saka nga kay Prince Zhonglei, since na pumirma na itong si Prince Tobepa dyan sa kontrata nila sa kanilang peace treaty. So tignan natin ngayon kung anong diskarte yung gagawin ni Kurapika dyan. But then pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong what to expect natin para kay chapter 403. At ayan, ay paalala lang guys na what to expect pa lang naman to, so pwedeng hindi ito yung lumabas kay chapter 403. Pero pag lumabas na ay ang si full chapter nito o kaya naman yung spoiler nito ni chapter 403 ay pepercent ko agad sa inyo yan guys. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panood dito kay Hunter natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.